sa atong oras mga kagahi. Ito muna ha. Atong hisgutan kini karong Before na to istoryahan ang Philippine Independence Day nga ugma nga sa ulugo nato. Magsaulog sa data sa World Day Against Child Labor. Sus, grabe na ganda paginis Pilipinas. Ha, sa tinulan na ilang. Pilipinas. Oo. O subay ni ini, actually na naman sa Zoom pero murag di man sa gariak, ma'am. Kauba na to. Tagalog ba ni siya? Tagalog? Murag nagtagalog man na tong question diri karon. Aba? Kauba na to si ma'am. Kasama po natin ngayon si Ma'am Belia Eustachio, ang project head ng Child Fund Building Capacity Awareness and Advocacy Programs. Uy, magandang dilag. Sa Magandang World dilag pala Day to. Against Child Labor. Yes. Morning po, Miss Bella. Mayong buntag, Bernie Anart. Ay, Bisaya man din si Ma'am. Nagkapatitig ng gahing ni Bay. Ay, beautiful Si Ma'am, marunong din girl. mag-Bisaya si Ma'am Bella. Kinagmay. Nagmay. Sige ma'am, pag-usapan natin itong World Day Against itong child labor. Uy, pinakauna sa Cagayan, labi na diri sa Pilipinas o labi na sa kumusta tod ma'am ang atong datos ani labi na karon nga ingani pag yun, no? Pandemya, no? Yeah. Ma'am, kumusta tod ma'am ang dato na kalabi na ko ato istoryan ang child labor dinhi sa Pilipinas, ma'am? Oo. Siguro bago tayo dumako sa Pilipinas, no, i-share ko rin yung kalagayan sa buong mundo. Sa buong mundo. Kasi di-declare lang kalalabas lang ng bagong datos ng International Labor Organization ngayong week kasi pinagdiriwang nga natin ang World Day Against Child Labor on June 12 pero may mga iba-iba ng activities, symposium, webinar na nagaganap sa buong mundo at dito sa Pilipinas in this week, no? So kalalabas lang halos kagabi may seminar na ginawang ILO at diniklara na nila doon ang bagong statistics na ang sinasabi nila doon may 160 million na tayong mga child laborers sa buong mundo at halos kalahati noon ay nasa tinatawag na hazardous, no? Hazardous work, no? Yung mapanganib para sa mga bata. Sa Asia, ang share natin dito sa Southeast and Central Asia ay 15% of that 160 million. So, medyo alarming na kasi nga sinasabi nitong ILO na in the past 4 years, ito yung first increase kasi in the past years na, kinukuha nila ang trend every year. So, pababa sana. Well, obviously, dahil sa pandemya, kaya siguro umakyat ng ganito karami ang ating karamihan sa buong mundo, no? And sa Pilipinas wala tayong existing data sa ngayon, pero in 2011 yung official talaga ni-release ng Philippine government to the Philippine Statistics Authority, 2011 pa. Pero pwede rin natin ma-share ito. So noong 2011, base sa survey nila, may 3 milyong mga kabataan ages 5 to 17 at 2 milyon doon ang mga nasa child labor at nasa hazardous, no? So, kaya ang Philippine government nag-target na by 2025, sana makalahati natin to. And that was the time na normal ang lahat, no? So, yung programa namin sa Japan, nakikisa tayo sa government to reduce that 2 million into 1 million by 2025. And that's barely 4 years from now, no? Miss Bella, para lang sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, itong child labor, bawal. Opo. Nasa batas din po yan. Marami tayong batas na nagsasabi. Isa sa mga batas na bago na kumbaga, yun yung batayan. Pagsasabi natin na bawal to is yung Republic Act 9231. Yun nasa saad sa batas na ito. Ano yung mga worst forms of child labor? Ano yung mga kaparusahan kung sakaling lumabag tayo, no? At ano yung mga pwedeng gawin na makipagtulungan ng government, non-government, and other sectors, no, para ma-address, no, ang child labor. Ma'am Bella, ito muna para hindi lang. So anong diferensya nung child work at saka yung child labor? Or baka tumutulong lang naman sa parents yung mga gano'n. Ano bang level pag sinasabi mo, yan, bawal na yan? Okay, magandang tanong po yan. So, siguro ganito na lang para mas magaling maintindihan ng ating mga tagapakinig.
magbigay lang ako ng halimbawa at tanong sa inyong dalawa. No? Sige ho. So, Sige. halimbawa, sinabi ni nanay ni tatay na tulungan mo naman akong maglinis ng bahay. No? So, si bata, siguro sabihin natin, sa 9 to 12 or 12 years old si bata, naglinis ng bahay, nagwalis, Hugas ng plato. hugas ng pinggan. Labang. Ano? So, sa tingin yung dalawa, anong tawag doon? Child labor or child work? Siyempre, child work yun. Child responsibility. Ang child labor, ibig sabihin, ito yung binabayaran na siya sa kanyang trabaho. Yung ba yun? Yes, very good, Sir Art. No? Isa yan sa mga kategorya na paano mo masasabi na ang isang bata ay nasa child work na siya? Yung binabayaran na siya. Yung siya ay hindi na nakakapag-aral dahil nagtatrabaho na lang siya ng, sabihin natin, 7 a.m. hanggang alas 6 ng gabi. So, child labor na talaga yan. Sabihin natin, lalo na sa mga farms, karamihan sa atin dito, nasa bukid, no? Oh. Kasama ni May mga tatay. nagtatapas ng mga tubo, ng mga palay, yung mga something like that. Kaya lang ma'am, ito nakita natin maganda yung hangarin talaga natin, at least meron na nag-advocate para mapangalagaan natin yung mga bata natin because these are our future. Correct. At ito ang mensahe sa Independence Day, kumbaga, kaya timely masyado, relevant itong pinag-usapan natin. Ang paano po natin ito matutugunan na prevalent yung kahirapan sa Pilipinas hanggang ngayon? Ang mga bata, sasabihin ng mga magulang, kung hindi sila tutulong, paano kami makakain? Yung mga something like that. Correct. Very practical and very real na mga mga sitwasyon, no? Sa amin ng trabaho, matagal na rin ako dito sa ganitong trabaho. Ang laging tanong sa akin pag nag-a-advocate na ako tungkol dito sa mga bagay na to, mabibigyan niyo po ba kami ng bigas, ng ulam, no? So sabi nga pag may dahilan, pag ayaw mo maraming dahilan, pag gusto mo maraming paraan, So marami na rin na mga kumbaga batas, mga programa ang gobyerno na pwede nating i-maximize. Hindi lang talaga nabibigyan ng pansin, no? Na para i-address itong mga ito. Kasi may mga programa pang livelihood sa magulang, may programa pang awareness, no? Kasi minsan pagpapaintindi lang ang problema para sabihan kinanay at kitatay na hindi na tama itong pamamaraan natin ng pag-mobilize ng ating mga bata sa sakahan. Baka kailangan naman nating bigyan ng oras itong mga batang to maglaro, mag-aral, no? Ma'am Mela, ito muna. Baka naman may tenta kagayaan, baka sabihin natin na bawal dahil maliit lang kinikita. Paano kung malaki ang kinikita? Di ba meron namang mga batang trabaho? Paano kung like for example, yung mga batang nag-aartista, na pa-model-model, yung mga ganun. Kung titingnan mo, di ba, bata pa rin yun, di ba? Pero dahil malaki yung kinikita, o baka sasabihin natin, pwede lang yan kasi malaki naman ang kinikita. Yung ganun. Magandang sitwasyon yan, Bernie, no? So, yung nabanggit kong batas kanina, yung Republic Act 9231, nandoon din, nililinaw doon sa batas na iyon, ano yung mga exemption. So, yung nabanggit mo, yung mga bata sa entertainment, no? So, like, sino ba mga sikat na bata ngayon, yung mga nasa, kung yung commercial ay pang milk or pampers, yan, no? So, nasa 9231 na exemption siya, pero may mga provision doon na kahit yung bata ay ginagamit or nagiging model or something like that, ay kailangan may limit, no? So, una-una, nandyan yung parents. Pangalawa, yung hours, no? May definition doon kung ilang oras lang dapat ang bata. At, yun, exempted siya in a way na kahit sabi ko kanina, di ba, pag isa sa mga criteria na child labor na yan ay dahil kumikita siya. No? So ito isa sa mga exemption, yung mga nasa entertainment na hindi naman pwedeng gawin ng adult, alam nga naman yung pampers, yung mo ay adult yung gagamitin mong modelo. No? So that's why, isa yan sa mga exemption. Isa rin sa mga exemption, yung mga batang tinitrain ng mga magulang ng mga minegosyo. So, yun, isa yan sa mga exemption. Kasi siyempre, ini-impart din natin yung maging responsible sila paglaki, no? So, halimbawa sa farming, sabihin natin, lalo na yung mga kapatid nating IPs, no? Matindi yung kultura nila na gusto nila ipasa yung technology ng farming. Okay lang yun.
Pero wag naman sana na si bata ay kasama na ni tatay at ni nanay, maghapon na lang nakabilad dun sa araw, na expose sa mga chemicals okay. like fertilizers, pesticides, at pinakamahalaga, hindi na nakakapag-aral. Dahil nandun na nga lang sila. Tama. So, Ang yun ibig yung sabihin, mga- Ma'am Bella, ang ibig sabihin ito, ma'am, ganito. Dapat maprotektahan natin yung mga bata sa kanilang basic na human rights o karapatan. Ano po ito? Yung dapat nakapag-aral. Makapag-aral. Yes. Yung time sila na estudyante. Opo, hindi maapektuhan ng kanilang karapatang mag-aral. Kasi isa talaga yan, 10 yung karapatan ng bata. Isa yan sa karapatan, mag-aral. Kahit yung paglalaro, karapatan nila yon. Kasi part yan ng development ng Maglalaro. Yan. Ma'am, what if sabihin, ayaw ng anak ko talaga mag-aral eh. Talaga magtrabaho? Ano yung mga ganong klase mga reasoning? Opo. Kaya nga mahalaga yung pagpapaintindi. Sa English tinatawag naming advocacy and awareness raising. Kasi minsan, ano na lang excuse na lang ni nanay ni tatay yan Pero yun, kailangan talaga bilang karapatan ng isang bata. At syempre, lahat naman, I think, halos lahat ng magulang gusto na ang kanilang mga anak ay makapag-aral. Kasi tayo mga Pilipino naniniwala na anumang hirap ng buhay, pinag-aaral ang ating mga anak dahil yun yung pag-asa. Nandun ang pag-asang umangat tayo, di ba? Ang tanong ko lang sa inyo, ma'am, are you winning this war? Bilang isang advocate ng against child labor, are you winning this war? Siguro small winnings, no? I cannot say na it's a big win kasi nga it's an ongoing cyclical battle kasi nandiyan ang kahirapan. But yan, sa mga maliliit na lugar or sa mga kahit simpleng tao, isang barangay man lang o isang munisipyo, isang probinsya na maabot namin, mahalaga na yun sa amin. Small winning na namin tinatawag yun. Na mapaintindi. Tsaka ito, like this conversation na napapahatid namin, salamat sa inyong istasyon, itong mga ganitong advokasya, sa amin small winning to, Bernie. Alright. Art. Yeah. Oo. Siyempre, meron kayong... Yes, sir. Okay, Bert. Meron kayong event, ma'am, di ba? Virtual event bukas. Yes. At we would like you to invite and the rest of our listeners. Bukas po, may World Day Against Child Labor celebration hosted by Shalpan Philippines Build Cup Project. At ito po ay magaganap ng alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. So, iniimbitahan namin kayo. Siguro isi-share namin sa inyo, Art and Bernie, yung link. Yung Sige Zoom po. link Sige po. na pwede nilang pasukan. Or, i-ano rin namin po ito, is-live stream sa aming Facebook page at Build Cup. At sa mga kaisa natin dito ang gobyerno, ang DOLE, DSWD, DILG. So, may mga sarili-sarili silang mga website and Facebook pages. At ila-live stream po din yon. May pahabol ako na tanong. Government. May pahabol po ako na tanong. Ganito po, ano yung allowed, lalo na sa advocacy ninyo at sa batas, na pwedeng magtrabaho? Huwag muna natin pag-usapan yung sa artista kasi unfair yun. Kunti lang yan sila no? Itong sa mga natural, itong mga kadalasan nangyayari dyan sa mga kanayunan, sa mga barabarangay. Ano yung acceptable na hindi pwedeng matawag na child labor na yan, but the kids are compensated? Okay, very good question. No? So, sa batas ulit, balikan ko yung ating RAO 9231. Sinasabi doon, 3231, ito yung violence against women and children, hindi po, ito po yung sa child labor na sa child labor talaga. Okay, sige po. child labor mismo, nagpapaliwanag ano yung allow, disallow, ilang oras. No? So, ang 15 to 17 years old, inaalaw ng batas na magtrabaho ang mga bata. Provided, nandun din sa batas, sinasabi, dapat 8 oras maximum in a day, and of course 40 hours in a week, at hindi dapat ang bata ay nagtatrabaho between 6 p.m. hanggang kinagabihan ay hindi siya pwedeng magtrabaho. So limited, may mga limitations na pwede 15 to 17. Kasi ito yung commitment ng Philippine government to the global parang consortium or mga sa UN, at member tayo ng UN. So ito yung commitment kasi sabi ni UN doon sa IL at saka ILO
may convention na 138 na at 182 na sinasabi kung saan dinidefine ano yung worst form at ano yung edad, no? So binigyan ng kalayaan ni UN at ni ILO ang bawat bansa na mag-define ng mga minimum age para magtrabaho. So si Pilipinas nagsabi we said na 15 years old and hanggang 15 and 17, pwede na. Paano yung below 15? Bawal talaga. Itong batas ay talagang bawal. Oo. Pero sinasabi din ni 138 na kung ito naman ay ginagawa ng bata, kahit below siya ng 15, halimbawa Sabado, Linggo, mga bakasyon, tapos nagkakaroon siya ng mga konting mga racket dyan na hindi naman makakasira sa kanyang katawan, kalusugan, hindi makaka-apekto sa psychological and mental niya. Pwede naman yun, yung mga pambaon, yung mga gano'n, no? So, it's a practical way naman talaga. Maturuan din ng bata na habang siya lumalaki, matuto siya, dumiskarte. Basta hindi siya hazardous or nakakasira sa kanyang kalusugan, sa kanyang kaisipan, at sa kanyang buong pagkatao bilang isang bata. Yes. Very good. Ayan. Ma'am, mabuhay po kayo. Maraming salamat at meron pong isang Ma'am Bella na talagang nakikipagpatayan para lang na yung mga sa kaligtasan ng ating kabataan. Ma'am, thank you so much. Po kami. Maraming salamat po. Tapos Oo. yung ma'am, yung link, Mabuhay ma'am. po kayo at mga kasama niyo po. Maraming salamat po at sana maintindihan, no? Unta, masabtan kini, lalo na sa mga ginikanan nato nga. Kini ito mga bata, unya na nato na sila patrabahoon kanang mahuman sila sa ilang mga eskwela. Ang problema po, mga Hindi eskwela sila kayo, magtrabaho, nagminyo diha man po. sa mga panimalay, i-training na sila, pero dili na to pwede nga sila na mubuhi sa pamilya. Correct. Yes. No, yung anak ma'am, mga tuwa nga pakiglaban para sa ilaha, no? So, yan. Ma'am, salamat ma'am. Thank you very much po, ma'am. Ma'am Bella, yung Thank staff you, po, very maraming salamat. for this Mabuhay po kayo, ma'am. opportunity. Thank you po. Thank you. Alright. God bless po. Wag niyo po See you tomorrow sa World Day Against Child Labor, 4 to 6 p.m. Wag kalimutan Alright. yung link. Kunin natin yung link para i-share natin yung live nila ni ma'am at saka link sa Open ba ito, fanpage ma'am, natin. sa lahat, ma'am, yung link na yan? Open. Yes, sir. It's Okay. open to all. Sige po. Maraming Alright. salamat. Thank you. Maraming salamat. Ma'am, God bless you. Thank you again. Thank you. Kagaya art mo na yung mong giingon nga dapat pag human pa o eskwela hiya pa. Ang problema po kay pag humang eskwela nagminyo mo po dayon. Mo nang lagot. Mo nang lagot kayo ang gabog ang ginikan.